Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na, kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Purihin ng Panginoon, binabati natin ng maligayang kaarawan ang aking kumparing pastor na si Pastor Richard Sanchez. Diyan po sa Bagong Silang, Caloocan City. Happy birthday din kay Pastora Melody Joy Soriano. Ganon din kay Brother Nicole Aquino. Happy birthday! At sa lahat ng nagbe-birthday ngayong February, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sabi nila, ngayon daw ay araw ng mga puso. So happy Hearts Day. And I love you sa aking may bahay, Pastora Mary Grace Torres Llobrera. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napakaganda at napapanahong paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay tungkol sa pag-ibig. At mayroong mahalagang katanungan na ating sasagutin sa gabing ito. Ito ay ang tanong na paano mapanatiling tapat ang pag-ibig? I just need to know if it's possible for two people to stay happily together forever. And I don't know about you, but for me, every time I see a very old couples, yun bang uugod-ugod na sila pero still nag-holding hands pa rin, 'di ba? Tapos yung lola makikita mo na kinikilig pa, sobrang cheesy 'yon, no? And they just catch my attention every time I see situation like that. If you see that model in other people, there's always this hope in you that maybe it's possible na may forever talaga, right? Now question, what is the important requirement for you to fall in love? You know, what's the requirement for you to fall in love? Upang ikaw ay umibig, ang kailangan mo ay ang pagtibok ng puso. Now, pakiramdaman nyo sandali ang puso ninyo, may tibok pa ba? Pag wala, delikado yan. Kung tumitibok, then you are qualified to fall in love. It happened to you. You don't need extraordinary things to fall in love. All you need is a pulse o tibok. However, you need a lot more than pulse to stay in love. Amen? And that's the hardest thing, I believe. Okay, ito ang tanong, bakit kaya napakahirap ang buhay may asawa? Kaagapay, may mga kadahilanan kung bakit nasasabi nating hindi madali ang pag-aasawa. Ito ay ang mga sumusunod na dahilan. Una, dahil sa modelong relasyon na ating nakikita habang tayo ay lumalaki at nagkakaisip. And maybe you will agree with me that most of us, lumaki tayo na hindi naman tayo nakakita ng perpekto o tamang relasyon mula sa ating mga magulang. Kaya yung naging batayan o panuntunan mo sa buhay ay ganito, gawin mo sa iba kung ano ang ginawa sa'yo. Yan ang naging batayan mo. Kung anong yung ginagawa ng tatay mo sa nanay mo, maaring iniisip mo, yung tatay ko sobrang generous, lahat ibinigay kay nanay, lahat ng uri ng sampal at suntok ibinigay sa nanay ko, kasama ang mga masasakit na mga salita. And you know what will happen? The danger of us growing up in this kind of relationship is pagtanda mo, kapag nag-asawa ka na, dahil yun ang nakita mo, yun din ang malamang na gagawin mo sa asawa mo at gagawin mo sa mga anak mo. Why? Because yun ang modelo na nakita mo. Remember mga magulang, the first university is the house. Halimbawa mga babae, kung ang pakikitungo ninyo sa mga asawa ninyo ngayon ay magaspang, pwedeng na-overpower nyo sila. Darating din ang time na ang magiging attitude ng mga anak nyong babae ay magiging magaspang din sa kanilang mapapangasawa.
Ito ang problema. Kaya maraming mga babae ang minsan nasasaktan kasi ang napangasawa nila ay hindi nila kayang i-overpower. Paano kung makapangasawa ka ng lalaking ang model niya ay ang tatay na nananakit ng nanay o kaya lalaking mapagpatol? Sabi nga ni Michael V., yari ka. Buti kung ang mahanap mong lalaki ay katulad ng tatay mong humble, kung hindi, siguradong uuwi ka sa bahay ng magulang mo. Kaagapay, maraming ganito ang sitwasyon ng kanilang buhay may asawa. Hindi na ito bago. So ang tanong, bakit kaya napakahirap ang buhay may asawa? Una, dahil sa modelong relasyon na ating nakikita habang tayo ay lumalaki at nagkakaisip. Pangalawa, ito'y dahil sa ating nararamdaman habang tayo ay lumalaki at nagkakaisip. What your environment brought to you growing up as a man, as a boy. You turn high school, you turn college. Yung mga panahon na yon, the emotions that you felt growing up as a young man in your household, listen, carry over po yan pag nag-asawa ka. Hindi yan katulad nito. Pagdating mo sa altar, mahal, pakakasalan na kita. Tapos boom, biglang naputol na lahat ng mga maling emotion. Yung mga kinalakihan mo nung bata ka pa. Hindi po yun ganon. Listen, doon lang yun. Ganon lang yun. Ka-sweet. Why? Kasi romantic. Dahil nasa honeymoon period pa kayo. Sabi po ng mga psychologist, while you are growing up, kailangan ng isang tao ng mga bagay na ito upang tayo'y maging maayos at maging huwaran sa iba. Ano-ano ang mga bagay na ito? 10 bagay kaagapay. Una, kailangan mo ng matinding pagrespeto galing sa iba. Like your family respects you. People surrounds you, respect you. But most of the time, hindi mo nararanasan ito. Another thing, ikalawa, kailangan mo ng matinding encouragement galing sa ibang tao. Yun bang pagka mababa ang grades mo, may nagsasabing, kaya mo yan anak. Pag natalo ka sa liga, mananalo ka rin sa susunod. Nandun lagi ang pamilya na nag-encourage sa'yo. And not only small dosage, but mass dosage of encouragement. Pero madalas, ang mga naririnig mo ay, ang baba ng grades mo, mahina ka, wala ka ng pag-asa. Di po ba? Next, ikatlo, kailangan mo ng matinding pag-aaruga o comfort galing sa iba. Halimbawa, pag may namatay o namatay ang pet mo, si Kuting o si Whitey, you're crying. Pero ano nangyayari? Para yan lang, iniiyakan mo. So, lalaki ka ng ganun. Walang comfort. Kaya paglaki mo, wala ka rin ka-comfort sa iba, lalo na sa family mo o sa mapapangasawa mo. Next, ikaapat, kailangan mo ng matinding suporta galing sa iba. Yun bang, sige lang anak, nandito lang kami sa likod mo. Yung laging may nakaalalay sa'yo. Ikalima, kailangan mo ng matinding kasiguraduhan o security. You feel secured, lalo na hindi nag-aaway ng malala ang mga magulang mo. You feel secured kasi hindi mo pinoproblema ang pangmatrikula mo. Sure kang matatapos ka sa pag-aaral mo. Ika-6, kailangan mo ng matinding pagsang-ayon o approval galing sa iba. Like you are growing up in an environment where people approves you. Halimbawa, Mami, okay na ba itong damit ko? Anak, approved na yan. Sobrang ganda mo dyan. Yan, yung mga approval. Ikapito, kailangan mo ng matinding pagtanggap mo lang sa ibang tao na kahit may nagawa kang mali o kasalanan, tinatanggap ka pa rin. Hindi yung last mo na yan ha. Pag nag-uwi ka pa ng palakol na grades, ay lumayas ka na. Kagapay, hindi lang po ito kwento. Nangyayari talaga ito. Ikawalo, kailangan mo ng matinding appreciation. Yun bang, ang galing mo naman anak, ikaw ang pinakamaganda sa school ninyo, ikaw ang pinakagwapo sa school ninyo. Ika-9, kailangan mo ng matinding attention. Laging nakakaranas ka ng pag-aaruga. Anak, sanang masakit. Hindi yung aarte-arte ka, damulag ka. Next, ika-10, kailangan mo ng matinding pag-aaruga o affection. Laging nakaka-experience ka ng tender loving care lalo na sa family mo. Guys, I can say some of you are saying, Pastor, yan na yon?
Last na yan? Hanggang dyan na lang? Wala na bang iba? Because I guess I'm not too smart to figure this out. Listen, most of us, we did not grow in this kind of environment with mass dosage of respect, encouragement, comfort, support, security, approval, acceptance, appreciation, attention, and affection. That's why it makes marriage so hard because of the feelings that we had growing up as kids. Because our culture has a low tolerance of pain in terms of relationship. Nakarinig ka na ba ng ganito mula sa mga mag-asawa o magkasintahan? Malapit nang maubos ang pasensya ko sa'yo. Grabe na talagang ugali mo, hindi ko na kaya. Hihiwalayan na talaga kita. Ito nakakatawa. Kailan lang nabalitaan ko, hiniwalayan yung asawa. Alam mo kung bakit? Kasi mahilig daw magchismis. Sabi nung iba, Pastor, kung chismis lang ang pagbabatayan, matagal na akong hiwalay. Okay, ganito yon. Ganito yung term. Hindi ka na masaya dyan, palitan mo. Parang cellphone lang, no? Gasgas na yung screen, palitan mo na yung cellphone mo. At ito po ang pinaka-mindset, okay? All singles. Wait lang mga married, babalikan ko kayo mamaya. Lahat ng mga singles, yung wala pang asawa, listen, stop looking for Mr. Right. Yung hinahanap ko ay yung taong compatible kami. Listen, become the right person that the person you're looking for is looking for. Nakakalito ba? Okay, ganito po yun. Sino sa inyo ang gusto ay makapangasawa ng mabait? Okay, gusto mo makapangasawa ka ng mabait, tanong, mabait ka ba? Because the society will lead you into a way na hanapin mo yung mabait para hindi kayo mag-away kasi hindi ka mabait, para may uunawa sa'yo. It's always self-serving. Kailangan mo ng mabait na asawa kasi salbahe ka. Alam mo, para ka talaga sa kanya. Bakit? Kasi sobrang sungit mo tapos siya sobrang bait. Singles, if you're trying to look for a hardworking, mabait, pasensyosa, be one. Are you becoming a right person that the right person is looking for? Sa mga married naman, ang gusto natin, sana yung asawa ko maintindihin at maunawain. Sana iintindihin ako. But the question is, are we understanding? Maunawain ka rin ba? Ang madalas, ang ginagawa lang natin ay hihila lang tayo lagi o hihingi lang lagi tayo ng pagmamahal at pangunawa sa ating mga partners hanggang sa maubusan na sila at i-give up ka na rin niya. Kasi ganito ang nangyayari. Mabait ka, ito kailangan ko, isupply mo sa akin lahat ito. Ito ang mga kailangan ko sa'yo. Ano kaya ganito ang gawin natin? Baliktarin natin, saying, I want to be the right person for you. Pakinggan mo to kaagapay. 2,000 years ago, Jesus spoke these unbelievable, amazing, high-impact words that are very new to the disciples during that time. John chapter 13 verse 34. A new command I give you. Love one another. A new command I give you. Okay, just to give you a perspective of what happened during that particular conversation. Ganito po yon. Nagsasabi si Jesus in the midst of Jewish people. Ang mga kausap niya rito ay mga Hudyo. Now, if you're talking to a Jew, alam na alam nila ang batas, inside or outside. 10 commandments plus 600 plus laws. Napakadaming batas. Yan ang commands na kinakailangan sundin ng isang ordinaryong Jew. Kaya ang sabi ni Jesus, okay guys, this is the new command. The new command is, alam nyo, excited sila. And then Jesus said, love one another. Whoa, Jesus, yan na yon. Walang kahirap-hirap yan. Love one another. Verb, not noun. Okay? This is the thing. Pastor, parang masyadong mababaw naman po yan. Okay, let's read the next line. John chapter 13 verse 34. Sabi dito, a new command I give you. Love one another. Next line. As I have loved you, so you must love one another.
as I loved you. Yun yung mabigat doon, as I have loved you. It's as if Jesus was living in 2026 when He said this, because He knows He's God, that we as a society of humanity, na pagdating ng mga darating na panahon, we will be products of these dysfunctional families. And He knows that marriage will be so hard because of the model that has been modeled to us. He knows marriage will be so hard because of the feelings that we felt. Kaya ang sabi niyang ganon, okay, let's erase those things. Stop blaming each other. Stop blaming your parents. Stop blaming your family for what happened to you right now. This time, if you claim to be my follower, if you claim to be my disciple, it's time right now to follow, to take you cues or signs from me. Guys, love one another as Jesus loved us. He knows, because we have the tendency to love one another that our parents treated each other. I'm gonna love my husband the way my mom treated my dad. This time, okay, forget about them. Forget about the past. Past is past. Amen? Okay, all young people, maybe you are a part of that family na medyo nagkakaproblema. Listen, para sabihin ko sa inyo, mahirap ang pag-aasawa. Huwag ninyong sisihin ang mga magulang ninyo. Wala kayo sa lugar nila. Hindi simple ang pagpapamilya. Subalit lagi kong sinasabi, ang goal natin dito ay kapag nagkaroon na kayo ng asawa someday, the way you love each other is not taking cues from society. When they say, kapag hindi ka na masaya, palitan mo na. It's not that way Jesus wanted us to love. Jesus is saying to you right now, I want you to love your husband or your wife the way I loved you. I want you to love your ministry the way I loved you. I want you to love your brethren the way I loved you. I want you to love your parents the way I loved you. I want you to love your neighbor the way I loved you. Now, ladies and gentlemen, this is the ultimate question. How did Jesus love us? How? Dying on the cross. Saying, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Subalit ang nakakalungkot, bakit sa panahon natin ngayon, sisihan ng sisihan? Father, forgive them. That's how we loved. Kung yung asawa mo sobrang pasaway, yung mga anak mo lalo na, parang sa sobrang pasaway, gusto mo nang ikadena. But Jesus said, Father, forgive them because they don't know what they are doing. Alam mo ang tao, iba, Father, destroy him, for he doesn't know what he's doing. And Lord, I know that vengeance is in your hands, but Lord, let me help you. How? Alam nyo, mga minamahal, para malaman mo kung gaano ka minahal ng Diyos, ang pwede lang maging sukatan natin ay yung krus ni Jesus. That His love for us is until death. And that's unconditional love. Not only unconditional, it's forever love. Ngayon, pakisabi sa katabi mong nakikinig ngayon kung mayroon man, may forever. Tap the person on your left or right. Sabihin mo sa kanya, stay in love. Mga minamahal, may pag-asa. Kahit sobrang naaasar ka na, kahit sobrang inis ka na, may pag-asa. Tingin ka lang sa krus ni Jesus at masasabi mong, kaya ko ring mahalin ang taong ito. Kaya kong mahalin ang asawa ko till death. Forever, habang nabubuhay ako. Dahil sa krus ni Jesus, kaya nating gawin lahat ang mahirap gawin. Amen? Kaya nating magmahalan happily. Kaagapay, pakinggan mo ito. Grace lang ang solusyon sa problema ng tao. Na minahal tayo ng Diyos the way we don't deserve. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kahit sobrang bigat ng kalooban mo sa taong yon, masasabi mong, sige na nga, mamahalin at uunawain na kita, na kahit nakakainis ka na,
I will not treat you the way you deserve. The Bible said, and we will end with this. This is how God demonstrated His love for you, that while you were yet a sinner, Christ died for you. Amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri, at dyan nagtatapos, mga minamahal, ang ating pag-aaral sa gabing ito sa ating paksang may temang paano panatilihin ang tapat na pag-ibig. Inaanyayahan kitang muli sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZES FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.